agrikultura, tulong sa ating pagsasaka, paghahalaman, paghahayupan at pangingisda. Gamit ang siyensya, teknolohiya at mga modernong makinarya, tulong sa ating magsasaka, ang susi sa kaunlaran. Agrikultura, tayo'y magkaisa, tayo na mangisda at magsaka, kaalaman ang kanayunan, tungo sa kaunlaran. Ito ang programang Talakayang Pangsakahan ng Calabarzon. Mag-ahatid sa inyo ng mga impormasyon at inspirasyon tungkol sa pagsasaka at mga napapanahong programa at serbisyong handog ng kagawaran ng pagsasaka dito sa Calabarzon. Tayo na tumutok at makibahagi sa ating talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Talakayang Pangsakahan ng Calabarzon. Hatid ng kagawaran ng pagsasaka sa rehiyon ng Calabarzon. Balita, Kwentuhan, palitan ng kaalaman, impormasyon at inspirasyon. Sama-sama nating tunghayan sa Talakayang Pangsakahan ng Calabarzon. Magandang umaga, Calabarzon, isang masaganang agrikultura at maunlad na ganumiya po sa ating lahat. Ito po ang programang Talakayang Pangsakahan ng Calabarzon. Ang programa sa radyo kung saan bida ang ating mga magsasaka, mangingisda at pati na rin ang mga gustong mapabilang sa napakahalagang sektor ng agrikultura. Ang programa bibigyan ng impormasyon patungkol sa pinapatupad ng programa ng kagawaran ng pagsasaka at syempre, ng inspirasyong hango sa kwento ng magsasaka dito sa Calabarzon. Ako po ang inyong lingkod, JB Atino. At ako naman po si Boss De Chavez at mula po kami sa Regional Agriculture and Fisheries Information Section ng Department of Agriculture, RFO 4A. Siyempre kayo po sa ating programa ay pakigan sa tulong ating partner radio stations, Radyo Rin Laguna 106.3 FM, Bondoc Peninsula 102.5 FM, Infanta 105.3 FM at Kiss FM 95.5. At hindi lang yan, Kuya JB, napapanood at napapakinggan tayo live sa ating official Facebook and YouTube channel, Department of Agriculture, RFO 4A. At kung gusto nyong balikan ang mga nakalipas na episode, we're on Spotify, Department of Agriculture, RFO 4A. Yan, Kuya Bogs, magandang umaga. Magandang umaga, Kuya JB. Sabi nga ay Happy OA Month. Happy OA Month. At ito, NRAM din. Happy National Rice Awareness Month. Siyempre talagang kahit naman araw-araw ay talagang pinagdiriwang natin ang ating kumbaga mga pampasigla sa katawan at pagkain. Sabi nga, celebrate every small wins. Yun. At syempre ngayong araw, panibagong butin ng informasyon at syempre ang ating featured farmer ang ating makikilala. Sabi nga natin, OA Month ngayon, makakasama natin Kuya Bogs ang ating advocacy point focal person na si walang iba kundi si Miss Crisel Tenolete. Yan, sa tulong ni Ma'am Crisel, Kuya Bogs ay kumbaga mas maipapaalam pa sa atin kung ano nga ba yung mga activity or mga aktibidad ng organic agriculture patungkol sa NOAC o tinatawag nating National Organic Agriculture Month. At syempre, ano pa yung mga programa para sa kabataan at syempre yung ating mga projects para sa ating mga magsasaka ng organiko. Mamaya yan sa ating programa DA Best. Pero bago yung kay JB, dumako muna tayo sa mga balitang ating nakalap at tinutukan dito sa Balitang Sakahan. Mga kaganapan sa rehiyon, Mga programa Ayuda at suporta sa mga magsasaka. at iba pa sa Balitang Sakahan. Malusog Rice ipinakilala ng DA4A sa mga magsasaka ng Nasugbu. Angelo Tasico magbabalita. Bilang bahagi ng National Rice Awareness Month o NRAM 2023 ngayong Nobyembre, ipinakilala sa mga magsasaka ng Nasugbu ang variety ng binhi ng palay na malusog rice o NSIC 2022 RC682GR2E. Ang malusog rice ay isang uri ng bigas na nagtataglay ng beta-carotene na kayang tumugon sa 30 hanggang 50% bitamina A na kinakailangan ng katawan ng bata, mga buntis at nagpapasusong ina. Isinusulong ang pagpoproduce at pagkain nito bilang karagdagang solusyon sa vitamin A deficiency o VAD na isa sa mga pangkalusugang suliranin sa bansa. Kaugnay nito,
Noong ika-9 ng Nobyembre ay nagsagawa ang Philippine Rice Research Institute Los Baños kaysa ang Department of Agriculture for Calabarzon o DA4A ng Farm Walk upang suriin ang kalagayan ng itatanim na malusog rice noong buwan ng Agosto. Ayon kay Gerardo Cabasis na nagmamay-ari at namamahala ng palayan, malakas ang malusog rice sa lupang nasugbo dahil sa kabila ng sunod-sunod na pinagdadaanan nitong nagbabagong panahon at smog na dulot ng Bulkang Taal ay nananatili pa rin itong nakatayo. Aniya, mabilis din itong dumako sa hustong gulang kaya naman maaari nila ito sa ika-75 na araw matapos itanim. Samantala, kasalukuyang isinagawa ang pagpaparami ng binhi ng malusog rice at inaasahang mas palalawakin pa ang pamamahagi nito sa iba't ibang lugar sa bansa kapag dumami na ang supply nito. Ako si Angelo Tasico para sa Balitang Sakahan. Kuragko ng Lukban, Quezon binipisyaryo ng 10 milyong halaga ng interbensyon mula sa DA4A. Chiverly Kagikla magbabalita. Aabot sa 10 milyong pisong halaga ng interbensyon ang formal na tinanggap ng Quezon Organic Agriculture Cooperative o COORAGCO ng Lukban, Quezon mula sa Department of Agriculture for Calabarzon DA4A Organic Agriculture Program noong ika-9 ng Nobyembre taong kasalukuyan sa Barangay Nalunaw, Lukban, Quezon. Kasabay ng selebrasyon ng Organic Agriculture Month, iginawad bilang suporta sa Organic Agriculture Livelihood Project na VERMIC ng COORAGCO ang mga pasilidad na vermicomposting at vermicompost processing and storage, hauling vehicle, shredder machine, vermiceiver, industrial weighing scale at African nightcrawler. Kasama ding ipagkakaloob ang mga kalabaw at capability building bilang bahagi ng kanilang proyekto na susuporta sa mga nagtatanim sa organikong pamamaraan. Pagbati at pasasalamat ang ipinarating ni DA4A Regional Executive Director Milo de los Reyes sa patuloy na pagsusulong ng COORAGCO ng organikong pagsasaka. Hangad niyang maging inspirasyon sila sa iba pang nagtatanim na subukan ang ganitong pamamaraan. Ayon naman sa Pangulo ng Samahan na si Ginang Carmen Cabling, sisikapin nilang palaguin ang mga naibigay sa kanilang tulong at mas isusulong pa ang organic agriculture sa rehiyon. Dinaluhan din ang seremonya ni na DA4A Organic Agriculture Program Focal Eda Di Mapilis kasama sina 1st District Representative ng Quezon, Congressman Wilfrido Mark Inverga, Lukban Mayor Agustin Villaverde at Vice Mayor Arnel Absede. Ito si Chika Gitla para sa Balitang Sakahan. Mahigit 2,000 mamamayan tumanggap ng mga interbensyon mula sa DA4A sa Bagong Pilipinas Serbisyo Fair sa Laguna. Jonas Palma magbabalita. Aabot sa 2,061 mamamayan ang nabigyan ng interbensyon at serbisyo ng Department of Agriculture for Calabarzon o DA4A sa ginanap na Bagong Pilipinas Serbisyo Fair o BPSF noong ika-4 hanggang ika-5 ng Nobyembre sa Laguna Sports Complex, Santa Cruz, Laguna. Ang BPSF ay proyekto ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na naglalayong tipunin ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang sama-samang magbigay ng benepisyo sa mga komunidad sa bansa. Pangunahing pinararating dito ay ang mga programang pangkabuhayan, pang-edukasyon, pangkalusugan, pang-agrikultura at iba pa. Kaugnay nito sa pangunguna ni DA4A Regional Executive Director Milo de los Reyes, isang booth ang inihanda ng kagawaran tampok ang pagkakaloob ng mga interbensyon, partikular ang mga punla ng kalamansi, mangga, lanzones, binhi ng gulay, pataba at iba pa. Dito ay kalakip ang pagpapakilala ng mga programa at serbisyo ng kagawaran at ang pamimigay ng mga babasahin tungkol sa pagtatanim, paghahayupan at mga programa ng ahensya para sa mga interesado sa sektor ng agrikultura. Bahagi rin ng aktibidad ang pagtatayo ng kadiwa ng Pangulo kung saan ilan sa mga farmer cooperatives and associations o FCAs sa rehiyon ay direktang nakapagbenta sa mga mamimili sa Laguna ng mga produkto sa mas murang halaga. Ayon kay Irene Arban, isang residente mula sa Laguna, maaga pa lamang ay bukas na ang kadiwa kaya nakapamili agad sila ng kanyang anak ng mga gulay. Nagpasalamat din siya sa naiuwing punla ng kalamansi, mga binhi ng gulay at mga babasahin tungkol sa mga pananim na madaling anihin at magagamit niya para sa munting taniman sa kanilang bahay. Ito si Jonas Palma para sa Balitang Sakahan.
At yan ang mga balitang ating nakalap at tinutukan dito sa Balitang Sakahan. Huwag ba kayo naalis at natin nakatutok dito sa Talakayang Pagsakahan ng Calabarzon. Let's be responsible. Makiisa. Let's all be responsible. Paano? Simple lang. Sundin lang ang abakada nito. A. Adlay, mais, saba at iba pa ay ihalo sa kanin. Mas masarap na, masustansya pa. Ba. Brown rice ay kainin. Mas mabuti para sa bayan. Mas mabuti para sa iyong kalusugan. Ka. Kanin ay huwag sayangin. Bawat butil ay pahalagahan. Makakatipid ka na. Makakatulong ka pa sa bayan. Da. Dapat bigas ng Pilipinas ang bilhin. Makakatulong ka na sa magsasaka. Bigas mo ay mas ligtas pa. Kaya naman, let's be responsible. November is Rice Awareness Month. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture at ng himpilang ito. Fake news na papayat kapag di kumain ng kanin. Kung diet in a healthy way, subukan ang brown rice. Ang brown rice ay mayaman sa fiber kaya recommended sa mga nagda-diet. Ito rin ay proteksyon laban sa sakit sa puso, cancer at diabetes dahil ito ay mayaman sa protina, vitamins, minerals at antioxidants. Be responsibly healthy. November is Rice Awareness Month. Para sa karagdagang impormasyon, i-like o i-follow ang Be Responsible Facebook page. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture at ng himpilang ito. Panayang add to cart mo dyan sa food delivery. Huwag takaw mata. Bukod sa sayang ang pera, sayang baka maitapon mo lang dahil busog ka na pala. Mag-order o kumuha lang ng kayang ubusin, maging merienda, ulam o kanin man yan. Be responsibly healthy. November is Rice Awareness Month. Para sa karagdagang impormasyon, i-like o i-follow ang Be Responsible Facebook page. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture at ng himpilang ito. Huwag palampasin ang mga benepisyong pwede mong matanggap sa kagawaran ng pagsasaka sa pamamagitan ng RSBSA. Ano ba ang RSBSA? Ang Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA ay ang opisyal na talaan ng gobyerno sa pagkakakilanlan ng mga magsasaka at mangingisdang Pilipino kasama ang impormasyon ng kanilang lupang sinasaka o palaisdaan. Ito rin ang basihan ng gobyerno sa pagkakaloob ng iba't ibang intervensyon, ayuda, benepisyo at tulong sa pagsasaka, paghahayupan at pangingisda. Wow! Ganun pala kahalaga ang RSBSA. Malaking tulong to sa ating mga nasa larangan ng agrikultura. Makapagpalista na nga. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon Rice Program. Talakayang Pangsakahan ng Calabarzon. Hatid ng kagawaran ng pagsasaka sa rehiyon ng Calabarzon. Balita, Kwentuhan, palitan ng kaalaman, impormasyon at inspirasyon. Sama-sama nating tunghayan sa Talakayang Pangsakahan ng Calabarzon. Impormasyon tungkol sa mga napapanahon at kapaki-pakinabang na interbensyon at suporta para sa mga magsasaka at mangingisda. Ating talakayin at tutukan. Ating talakayin at tunghayan sa Programang DA Best. Ito po ang programang DA Best ng Talakayang Pangsakahan ng Calabarzon. Kuya Box, magandang umaga. Magandang umaga, Kuya JB, at magandang umaga sa lahat ng tagapakinig at manonood ng Talakayang Pangsakahan ng Calabarzon. Siyempre, Kuya Box, alam natin, Nobyembre ngayon, ang buwan ng Nobyembre. At last week nga ay napag-usapan natin ang rice program at patungkol dito yung ating National Rice Awareness Month. At siyempre, tuwing November, Kuya Box, hindi lang NRAM ang ating pinagdiriwang. Pinagdiriwang din natin ang National Organic Agriculture Month. Oh, may kanin ang siyempre mas healthy. Organic na mga gulay. Yan. At syempre, para pag-usapan natin, Kuya Box, at pag-usapan natin itong NOAC o National Organic Agriculture Month, mga kasama natin ang ating kasamahan dito mula sa Organic Agriculture Program, particular na ang ating advocacy point vocal person, Kuya Box. Wala iba kundi ang kaedad natin, Kuya G. Yan. Diyan ako Oo. Si Miss Crisel Teninete. Yan, Miss Crisel, kumusta po kayo? Okay na okay po. Ayan na, happy OA month sa atin. And syempre sa atin pong mga tagapanood dyan, hello po at sana po ay maging interesado po kayo dito sa organic agriculture.
Yan, Ma'am Crisel, syempre, alam natin, patapos na itong buwan o ang taon. Kamusta po ang Ma'am Crisel Tanalete? Okay na okay po, syempre. Lalo na syempre tayo ay palagi pong nagko-consume ng mga produktong organiko. Ayan. Kaya sabi ko yung Box, kapag sa organic, okay sa OA. Oo, okay sa OA. Hindi yung OA na iba yan. Mga isipin ng ating mga tagapakinig ay overacting pero organic agriculture ay kasama po sa Department of Agriculture. Yan, Kuya Box. At sabi mga JB, kanina ipinagdiriwang natin ngayong buwan ng Organic Agriculture Month. Bakit ba natin ito sineselebrate, ma'am? Ano ba ang meron? Pangahalagaan ito. Okay. Ayan. So, para po sa kaalaman ng ating mga tagapakinig, tagapanood, ang atin po November ng bawat taon ay sineselebrate natin ng OA Month dahil po ito sa bisa ng ating Presidential Proclamation Number 1030 Series of 2015 kung saan po ang buwan ng Nobyembre ay ipinagdiriwang bilang OA Month. Ito po syempre ay napakahalaga dahil po dito po natin ipinagdiriwang ang atin pong mga organikong magsasaka, ang kanila pong mga advokasya para pumapalago po ang organic agriculture sector dito po sa ating rehiyon. And syempre para mapakilala po natin yung mga technologies na meron po dito sa organikong pagsasaka. And syempre, yung mga produkto po nila nagkakaroon po tayo ng mga pagkakataon na kumbaga ay maibenta po at mainapit po sa mga consumers. Yan, tama po. Box, kasi alam natin pag sinabing organic yung notion ay sa mga market, di ba? Mayroong mga sa supermarket, may mga organic section dyan na produkto. O sinabing organic, doon yan ng healthy living. Yeah. Organic, healthy living. Kaya hindi lang pala basta-basta ng ate pan lang na, sige, celebrate natin yan. Uy, may batas, JB. Nagpapatibay doon upang mas makilala itong tinatawag nating organic agriculture. So, paugnay nito, Ma'am Crisel, sa ating pagdiriwang, ano ba yung mga aktibidad na ating kumbaga isasagawa or sinagawa na ngayong buwan ng November? Okay, so bali po ngayong November nga dahil OA Month, tayo po ay kumbaga bumaba po tayo sa ating mga organikong magsasaka, itinampok po natin sila sa mga success stories. Yes. And alam niyo po yung ating po mga magsasaka, kapag napanood niyo po yung mga videos po nila, talagang kumbaga ay may inspire po kayo at parang kayo mismo gugustuhin niyo na rin na pumasok sa larangan ng organikong pagsasaka. Mapapanood niyo po yan sa ating pong Facebook page and sa YouTube channel din po natin. And ito po ay nagkaroon din po tayo ng pagkakataon na ma-play po ito sa National Organic Agriculture Month launching. So, ang launching po natin ay ginanap nito pong November 10 to 12. Ayan. So, nagkaroon din po tayo ng pagkakataon na isama po ang ating pong mga organikong magsasaka na makapag-display po ng kanila pong mga produkto, mga fresh produce, mga processed produce sa Quezon Memorial Circle. So, sa Quezon City pa pala, no? Successful po ang ating pong naging celebration. Launching pa lang po yun dahil buong November po, syempre marami po tayong mga activities para po i-celebrate, i-recognize yung ating pong mga organikong magsasaka. Yan, kung babalikan natin Kuya Box at Crisel, alam natin na nung pinagdiriwang natin yung ROAC naman, doon na picture yung ating mga ginawa videos in partnership sa Organic Agriculture. Kaya naman special shoutout sa mga medyo inabala, in-interview natin. Si Miss Aida, tsaka si Ma'am Suzette. Yan po sa inyo. Kumbaga, alam natin sa pagkapwa natin sa kanila, kumbaga hindi direkta na naging organic farmer sila. Kumbaga galing sa iba't ibang field. At yun yung gusto natin iparating na hindi kinakailangan na talagang ikaw ay certified agriculturist. Pero yung interest at intention na kumbaga sabi nga sa organic agriculture ay tama ba, Ma'am Crisel, na hindi lang sa health kundi para maprotektahan yung ating environment. At saka isa pang shoutout ko JB sa ating idol na Sir Dennis Untan. Yan. At di na nanonood dyan. At saka ibang-iba talaga yung advocacy ng mga organic agriculture farmer. Talagang yung wisdom nila pagdating doon at passion pagdating sa organic agriculture ay kumbaga hindi matatawa. Well, merong personal touch lagi. Parang kasama yung puso pag nagtatanim mo pag organic yung pinag-uusapan. Yun. So, yun ma'am, alam naman natin na sabi nga nila pag organic ganito, ganyan, hindi, sabi nila hindi madali, ganyan. Kumusta na po kami yung estado po ng organic agriculture dito sa ating sa region? Ayan, so magandang natanong mo yan. Kasi po, dito po sa ating region ay patuloy po na lumalago ang industriya ng organikong pagsasaka. Sa katunayan nga po, nagkaroon na tayo ng kauna-unahan po natin na PGSOCB or Participatory Guarantee System Organic Certifying Body. Sa ngalan po ito ng SOIL or ng Samahan ng Organikong Industriya ng Laguna Agriculture Cooperative. So sila po ay
kumbaga accredited PGSOCB na sila, maaari na po silang makapag-certify ng mga kapwa farmer members na sa gayon po ay mas dumami pa, mas lumawak po ang atin po mga organic agriculture areas. And syempre, isa na rin magandang balita, no? Patungkol pa rin po sa PGS, ang isa pa po natin na ongoing na rin pong accreditation, sila po ay nagawaran na ng POC. Ang Bonfac po dito po sa Batangas. Ayan, andun si Ma'am Aida, yung isa po sa na-feature natin sa ROAC, diba? Yes, tama. Ayan. And syempre, bukod po doon, tayo rin po ay nagkaroon ng pagkakataon na makapag-award po ng 7 organic agriculture livelihood project sa buong Calabarzon. Dalawa nga po dito ay worth 10 million pesos and yung iba po, yung 5 naman ay worth 5 million and below po. Napakalaking bagay nun at napakalaking assistance nun para sa ating mga organikong magsasaka dahil kanina nga nabanggit po ni Kuya Box, no, na medyo laborious talaga. Kung wala puso mo doon sa organikong pagsasaka, talagang medyo mamihina ka. Pero syempre, ang kagawaran, tayo nga po sa kagawaran ng pagsasaka, ay nakaantabay, kumbaga nagbibigay ng assistance, and isa nga po yun na ating pong OALP para po assistance sa ating mga organikong magsasaka. At kung tama yung natatandaan ko ako sa ating organic agriculture projects or livelihood projects, meron sa Cavite, Quezon, at Batangas. Iba't ibang produkto, Kuya Books, at alam ko yung ating mga nakadako pampalit na rin sa Yakap Atalics at yung Foralco na tinatawan. Ito nakaka-front to AGB na hindi ako nagkakamali ang 4 sa buong Pilipinas soil bilang certified body ng organic. Kaya nakaka-proud na, nandito sa Calabarzon ang isa. Siguro para ma-make out, mabigyan down din tayo ng linaw. Pati sabi mo bang may POC yung Bonfac? Anong ibig sabihin, Ma'am Crisel? Okay. So, nabanggit ko po na may POC ng atin pong Bonfac dito po sa Batangas. Ibig sabihin po nun, sila po ay certified na, guaranteed na po talaga na ang kanila pong mga proseso sa pagtatanim ay talaga pong nakaayon po sa atin pong PNS or ang ating pong Philippine National Standards on Organic Agriculture. Ito po ay ginagawad, kumbaga, bago sila maging accredited. So, sila po ay merong 1 year bago po, kumbaga 1 year para po i-apply nila po pagiging PGSOCB. Kapag po sila ay nakapasa na sa PGSOCB, maaari na rin po silang makapag-accredit ng mga kapwa farmer. Kumbaga, katulad ng soil. Oo. At alam natin, hindi madali na magpa-accredit dito sa ating PGS na tinatawag. Nakapag-usapan na rin naman natin, Kuya Books, ang PGS. Ang Crisel, pagka may mga interesado ba na mga organic farmers or associations na magpasailalim dito, ano may mga prosesong pagdadaanan? Okay, ayan, napakaganda ng tanong na dahil nga po ang atin pong goal sa Organic Agriculture Program sa DA ay maparami po ang mga organic areas. Hinihikayat po natin ang atin pong mga organikong magsasaka na sumailalim po sa mga trainings dahil po tayo ay in partnership po with ATI Calabarzon, tayo po ay nagsasagawa ng mga trainings para po sa ating mga organikong magsasaka. After po ng training nila, sila ay maaari na pong bumuo ng kanilang grupo. Tinatawag natin ito core PGS group. So binubuo yan ng 5 farmer members at combination po dapat ng livestock at ng crops. So kapag po sila ay nakabuo na, dadaan po sila sa pre-assessment, sa assessment, hanggang sa sila po ay certify at ma-accredit po ng BAFS. Ayan, so napakadami po nating partner dito, no? And syempre, tayo po dito po sa kagawaran sa OAP ay talagang yung technical assistance, di po natin pinapabayaan yung atin po mga organikong magsasaka. Kung ano po kakailanganin nila para maipasa po yung atin po mga pre-assessment and assessment. Para na rin may overview yung ating mga listeners talagang tutok dyan ang OAP pagdating sa, kumbaga, sa farm, sa palinisan or kung ano man ang requirement ng ating atawag na PNS. Tsaka maganda yung may gabay, Kuya Books, talagang kumbaga kung sa ay sinusuyot talaga ang bawat proseso o hakbang sa pag-practice ng organic agriculture. Tsaka yun na talaga napapag-usapan natin na talagang kailangan ng mas matinding effort itong organikong pagsasaka. At alam naman natin na ang average edad ng ating mga magsasaka 57 ay sa statistics. Paano ba natin mamini-involve? May programa po ba tayo sa mga kabataan? Yan. Okay, ayan. So, nabanggit mo na nga po na ang atin pong average ay 57. Yung edad nila. Pero alam niyo, nakakatawa dito sa organikong pagsasaka. Napakarami pong mga kabataan natin ang nag-i-engage dito sa organic farming.
And ang kagandahan dyan, tayo rin po sa kagawaran ay may suporta po sa mga kabataan. So isa na nga po dyan yung atin pong Youth Scholarship Grant on Organic Farming. Ito po ay in partnership ng DA NOAP and ng DA ATI. So dito po sa atin sa region, ang partner po natin ay ang DA ATI Calabarzon. So ito pong atin pong Youth Scholarship Grant ay talaga namang napakaganda dahil ito po ay kung tutuusin po natin almost 2 years. So meron pong 9 months na on-site training and meron pong 1 year na kumbaga yung kanilang business ay kanila pong kumbaga i-implement nila yung business. And alam niyo po ba, hindi siya yung parang typical na scholarship lang natin kasi 'di ba kapag sinabi natin scholarship, magbibigay ng stipend, magbibigay ng bites allowance. Ito po, since meron nga tayong on-site training, sila po ay bibigyan doon ng 5,000 monthly for 9 months na sila po ay i-mentor ng atin po mga farm partners. And then, after po nung 9 months na yun, magkakaroon na po sila ng starting capital na 150,000 pesos. Ibibigay po yun sa kanila. And syempre, dahil nag-uumpisa pa nga lang po yung atin po mga kabataan, ang government po ay nakaagapay pa rin. So, meron pa po tayong 10,000 monthly for 1 year. Ang laki nun. Ano kasabi natin lagi dito sa atin? Paldo. Paldo daw ang ating mga kabataan. At kung nabanggit nga ni Ma'am Crisel, Kuya Bogs, kumbaga meron tayong mga willing na or interesadong kabataan. Meron ding farm partners na alam natin na nag-engage na sa organic agriculture. Maganda kasi, para sa akin, maganda kasi meron na nag-engage currently at meron tayong ini-encourage naman para magpatuloy ng mga nasisimula natin. So, tsaka kung yung mga kabataan yun, hindi nila laging bukunta dyan sa... Natin against naman sa mga pupuntang maligna, pero tingnan niya rin yung ibang option na masarap mamuhay sa bukid, masarap yung ikaw yung tatang ng nakain mo. At the same time, yung ganyan na mag-aaral ka na may allowance na scholarship, tapos yung pupuntahan mo yan, alam mo na, ika nga hindi naman masama sa paganda pa. Napatunayan natin, Doc, sa ating mga current na organic agriculture practitioners. Kung sakasakali ba ma'am, halimbawa, kasama natin si Jonas. Shout out kay Jonas. Kabataan pa yan at gusto niyang i-avail. Paano po ba ma'am? Okay po. So paano nga po ba tayo mag-a-avail ng ating pong Youth Scholarship Grant? Siyempre, maaari po tayong pumunta sa site na ATI Calabarzon. Nandun po yung ating pong mga list of requirements. Basic requirements na siya, mga kumbaga ay yung ating pong mga resume, yung mga milon, yung basic requirements. And then po, dahil kabataan po ang target natin, so 18 to 30 years old po, maaari po. And ang kagandahan po dito, wala po tayong pinipili. Hindi po natin, kumbaga, lahat po ay maaaring out of school youth, maaaring fresh graduate, maaaring, kumbaga kahit sino, basta pasok po doon sa age range. And ang pinaka-importante po dito siguro, yung passion talaga for organic agriculture, yung pagmamahal po sa organic pagsasaka, dahil alam niyo po ba, 9 months po na on-site yung atin pong training. So baka, kumbaga literal to na on the job, on the job training. Kung hindi po buo ang puso po dun sa ginagawa, baka mamaya sa kalagitnaan, umuwi ka na, so sayang naman. And alam niyo po ba, ma-share ko na lang din to na. So dito po sa atin sa region, ay nagkaroon po tayo, actually, running po siya, nag-start siya March this year, 2023. Meron po tayong 11 na youth scholars and meron po tayong 5 farm partners. Ayan. Siguro sila yung ba nakikita ko dito? Actually, isa sila o yung ating mga kabataan na nagawa rin din ng certificate noong nakaraan sa ROAP at nakita nila talagang batang-bata Crisel. At kumbaga simbolo ito na hindi matatapos dito sa ating, kumbaga may nasimulan tayo at may magpapatuloy ng ating larangan. Pero may iba, wala to dito sa questionnaire natin. Naniniwala ba ako dito sa mga dream come na sinasabi? Kasi ako talaga kahit ano itanin ko, ayaw mabuhay. So panayos pala tayo. Hindi lang pala ako. Kaya isabi nga siguro mapapractice, ano po? Pag-aralan mo, syempre, may science side, meron din tayo mga pinapaniwalaan na kumbaga superstitions. Kasi kung nagtanim ko talaga, isang base din ako muli. Sayang yung mikret. Sayang, sa iba na lang yung mas magagamit. Yan. Sige, bawal na mayon. Lumipo pa ang ating usapan, Pero pinag-usapan natin kanina yung yung PGS, Meron, ilan na po ba dito sa atin, sa region po natin yung akreditado po ng PGS? Okay po.
Ayan, so yung mga accredited po natin dito, kaya nabanggit ko kanina, ay ang Soil PGS po. So sila yung kauna-unahan sa Calabarzon and pang-apat sa buong Pilipinas, and currently po ongoing din ng process ng accreditation ang PGS Bonpac po. Sila po. And then, meron din tayong mga core groups, yung nabanggit ko kanina, na ongoing pa sila ng pre-assessment, ng assessment, para nang sa gayon ay kumbaga makapunta na sila dun sa stage kung saan magagawa na sila ng EOC, and later on yung atin pong PGS OCD. So meron pa po tayong 3 for next year natin na target. Yun po ay from Quezon, Cavite, and Rizal. And then for 2025, meron pa rin tayo tina-target, no? Syempre, mas madadagdagan yan, pero currently ngayon po ay 2. Yan, talagang naniniwala ako na talagang masuusmong yan kasi sabi nga, kahit sa anumang programa, need for banner programs ng ating agency, from inputs hanggang marketing ay may support. Pero alam ko, Crisel, ditong nagdaang 2023, ito sa highlight ng inyong gawain nyo, isinagawa nyo ng information caravan. Pwede mo bang ibahagi ng mga experiences mo or kumbaga mga impression na natanggap mula sa ating mga, alam natin kasi ang kasama natin dito mga provincial and local government units. So, kamusta, Crisel, ang ating support from the PLGUs? Okay. Ayan, nabanggit mo, JV, no, na yung patungkol sa information caravan, nakakatuwa dahil buo ang suporta ng mga lokal na pamahalaan pagdating dito. And isa nga po sa mga isinusulong natin kung bakit tayo nagsasigaw ng mga information caravan ay para po magkaroon ng mga ordinansa ang bawas mga LGU po. And ang nakakatuwa dito, no, yung atin pong mga napuntahan ay ongoing na rin yung kanilang pagpapasa ng mga ordinance. And ang maganda rin po dito, yung ating pong mga organikong magsasaka ay may boses po. Kumbaga, sila po ay nakapag-raise ng mga concerns nila, no, ito caravan natin, napakinggan ng ating mga heads ng offices, ayan. And kami po ay looking forward na magkaroon talaga ng maipasa na ordinansa para sa gayon ay paprotektahan po natin yung organikong pagsasaka sa atin pong mga lokalidad. Kumbaga, yung ating ordinance kasi ang tinatawag natin ng concrete na kumbaga proof na may support talaga yung ating government, yung local government units at kumbaga sa pinakabatas natin sa Pilipinas, yun yung batas sa provincial or sa local government. Pero kung dapat may certain sukat o part ng isang municipality na dapat ay allotted. Si Ma'am Burley lagi nagsasabi niya, tuwing caravan natin. Yan, yung mga punta sa kanayun at kung may minapupulad din tayo sa ibang mga program. Kumbaga maganda dito sa sinasagawa ng organic agriculture. Kumbaga hindi lang yung ating mga practitioners o yung ating mga interested na tao yung talagang naglalakad ng pagpapaunlad ng ating industriya. Pati na rin yung ating mga leader ng lipunan, Kuya Bulls. At yan, syempre hindi pa naman natatapos ang taon, 2023, may isang buwan pa tayo. Oo. May mga pahawil pa tayo, implementation ng programs para sa taong ito. Ayan, patapos na nga po ang taong 2023 na, pero patuloy pa rin po ang ating programa sa implementasyon ng ating pong mga programa dito sa OEP. So tayo po ay tuloy-tuloy pa rin po ang assistance sa ating pong mga core PGS group nang sa gayon po ay ma-apply po nila yung ating pong certification for PGS. And syempre tayo rin po ay nag-conduct po ng ating pong mga organizational development and financial literacy para po sa atin pong mga OELP na beneficiaries. Yan, talagang hindi nagpapatakot yung isang buwan na yun. Talagang hanggang dulo ay kumbaga sinusulit natin or minamaximize natin yung panahon para mas maabot yung ating mga beneficiaries. Siyempre, 2023, sunod na 2024, bukod doon, Ma'am Crisel, sa ating mga programa para sa kabataan, ano pa ba ang aabangan ng ating mga organic practitioners or interested na stakeholders para sa next year? Okay po, ayan. So, same lang din ng 2023. Actually, very challenging yung 2023 dahil bago yung tatlong nabanggit ko, yung ating PGS, yung OELP, at yung Youth Scholarship, this year lang yan. So, very challenging siya. And ang nakakatawa, for 2024, tayo ay may mga targets na rin for that. So, for 2024, meron tayong 8 OELP beneficiaries. Meron tayong 3 grupo na magsicertify for PGS certification. And syempre patuloy yung atin pong Youth Scholarship Program para sa atin pong mga kabataan. Yan, talagang tuloy-tuloy, Kuya Books, ang ating suporta
para sa pagpapaunlad nga nitong organic agriculture. Yan. Abangan nyo pa kami next year kasi parang konting episodes na natin TV. Sige. Baga dito ay second to the last na episode. At syempre bago tayo paano mo yung Ma'am Grisel, kakamustahin natin or may mensahe ba siya sa ating mga taga-subaybay o taga-pakinig. Ayan. So again po, maraming salamat for taking the time na makinig dito sa atin pong programa. And syempre nakakatawa rin na kayo po ay kung umabot man kayo dito sa puntong ito, ibig sabihin interesado po kayo sa organikong pagsasaka. Sana po kung kayo po ay organikong magsasaka, mga nagnanais po na mag-start sa larangan ito, maaari po kayong lumapit po sa amin. Mag-message lang po kayo sa aming po Facebook page sa Department of Agriculture RFO 48. And pag-uusapan po natin kung ano po ba yung aming po mga maibibigay po na assistance po sa inyo. Yan. Oo. Kala ko sabihin mo, kung mabot kayo sa puntong ito, ay isend nyo sa akin GF ng rate of payment ako sa inyo. Pero kay JB, syempre, higit pa sa papremyo ang mga kaalamang hatid na mga susunod nating talakayan sa pagbabalik ng Talakayang Pagsakahan ng Calabarzon. Tiwala ako sa kapwa Pinoy, kaya naman bigas ng Pinas ang binibili ko. Bukod sa masarap ang bigas Pinoy, feeling safe pa ako dahil alam kong Pinoy ang nagtanim. Ayon sa pag-aaral, ang mga magsasakang Pinoy ay isa sa mga pinakamababang maglagay ng pestisidyo sa palayan kumpara sa ibang bansa. Choose wisely, be responsibly healthy. November is Rice Awareness Month. Para sa karagdagang impormasyon, i-like o i-follow ang Be Responsible Facebook page. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture at ng himpilang ito. Ang sustansya'y kailangan ng palay sa paglaki. Ngunit paano makakabit? Pinakamataas na ari. Kung presyo ng patabay mataas sa merkado. Problema sa abono? Abonong Swak Combo ang sagot sa problema mo. Gagabayan namin kayo sa uri, dami at panahon ng pataba na ilalagay nyo. Gaganda na ang ani nyo, maaari pang makatipid ng hanggang 4,000 piso. Subukan ang abonong Swak. Swak sa budget, swak sa palay. Para sa karagdagang impormasyon, mag-text o tumawag sa Fairrise Tech Center 0917-111-7423. Kabalikat ng bawat grupo ng magsasaka at mangingisda ang kagawaran ng pagsasaka. Kaya naman, prioridad ng ahensya na mapaunlad ang produksyon at kita ng mga Farmers Cooperatives and Associations o FCAs. Sa pamamagitan ng Farm and Fisheries Clustering and Consolidation o F2C2 program, isinasaayos ang produksyon at value chain systems ng bawat grupo. Sa pamamagitan ng pagsasama-sama at pagsasaayos ng mga aktibidad sa sakahan at pagbibigay ng kapasidad sa paglulunsad ng mga proyekto ng Department of Agriculture. Layunin din ng programa na makapagbigay ng access sa iba't ibang institusyon na makakapagbigay ng puhunan at mga modernong kagamitan na magagamit ng bawat miyembro sa produksyon, pag-aani at pagbebenta ng mga produce. Para sa inyong mga katanungan, makipag-ugnayan sa Department of Agriculture Region 4, Calabarzon. Ang impormasyong ito ay hatid ng DA4A F2C2 program. Let's be responsible. Makiisa. Let's all be responsible. Paano? Simple lang. Sundin lang ang aba kada nito. Adlay, mais, saba at iba pa ay ihalo sa kanin. Mas masarap na, masustansya pa. Brown rice ay kainin. Mas mabuti para sa bayan. Mas mabuti para sa iyong kalusugan. Kanin ay huwag sayangin. Bawat butil ay pahalagahan. Makakatipid ka na. Makakatulong ka pa sa bayan. Dapat bigas ng Pilipinas ang bilhin. Makakatulong ka na sa magsasaka. Bigas mo ay mas ligtas pa. Kaya naman, let's be responsible. November is Rice Awareness Month. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture at ng himpilang ito. Fake news na papayat kapag di kumain ng kanin. Kung diet in a healthy way, subukan ang brown rice. Ang brown rice ay mayaman sa fiber, kaya recommended sa mga nagda-diet. Ito rin ay proteksyon laban sa sakit sa puso, cancer at diabetes dahil ito ay mayaman sa protina, vitamins, minerals at antioxidants. Be responsibly healthy. November is Rice Awareness Month. Para sa karagdagang impormasyon, i-like o i-follow ang Be Responsible Facebook page. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture at ng himpilang ito.
talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Hatid ng kagawaran ng pagsasaka sa rehiyon ng Calabarzon. Balita, Kwentuhan, palitan ng kaalaman, impormasyon at inspirasyon. Sama-sama nating tunghayan sa talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Ani at iba pang produkto at serbisyo mula sa mga magsasaka at mangingisda. Kitang-kita sa Agri-Tindahan. Pagtatanghalian na naman ko, JB, sawang-sawa na ako doon sa mga gutom na naman. Regular natin na ulam na adobo, apritada. Tikman kaya natin ito ng chicken pastil. At saan tayo makakuha? Siyempre, tikman ang masarap na timpla ng turkey at chicken pastil ng Rancho Velasco Agri Farm. Mula pa yan sa Barangay Bago Silang, Calawag, Quezon. Napakalayo, pero sabi mo kayo, Bugs, ay kakaiba ang lasa. At syempre sabi nga natin, ang Rancho Velasco Agri Farm ay nakatuon sa pagpaparami ng iba't ibang uri ng pabo at syempre ng manok. At sila din ay itinanghal bilang isa sa mga winners o awardees na Young Farmers Challenge. Yan, Kuya Bugs? Oo, syempre Kuya JB, napakadali lang masatisfy ang iyong cravings dahil sa murang-mura at abot kayang presyo ng kanilang mga produkto. Ang turkey pastil ay nagkakahalaga lamang ng 285 pesos per 220 grams at ang kalahati naman ay 160 pesos. Bang, murang-mura. Oo. Ang chicken pastil mas mura, YGB, 155 pesos ang 220 grams at 95 pesos naman ang 120 grams. Siyempre, meron din pang side dish sila, mga pang side dish. Salted egg, salted egg nagkakahalaga ng 18 pesos each at live fresh turkey starts from 400 to 8,000 pesos ang halaga ng mga buhay na. Well, kung gusto mag-alaga or gusto rin bumili ng pagkain, Kuya Bugs, at alam ko na tatakam na ako, kaya naman sa mga interesado din na bumili sa Rancho Velasco Agri Farm ng turkey at chicken pastil, maaari silang makontak sa numero 0938-068-2801. Ulitin po natin, 0938-068-2801 o pwede din sa numero 0916-692-1788. Yan, Kuya Bugs. Talaga naman nakakagutom. Kuya Jimmy, gusto ka naman makaribli satisfied. Kaya naman, mga suki, bili na! Napapaisip ka rin ba kung ano ang organic agriculture? Ano nga ba ang pagkakaiba nito sa di-organikong pamamaraan ng pag-aagrikultura? Alam mo ba na ang organic agriculture ay isang alternatibong paraan upang mabawasan ang negatibong epekto ng paggamit ng pataba at pesticide na makaaapekto sa kalusugang pantao, likas na yaman at komersyo. Sa pamamaraang organiko, likas na pamamaraan ang kailangan at isa na dyan ang hindi paggamit ng sintetikong kemikal sa produksyon. Tandaan na sa pagiging magsasaka ay maaari pa ring mapaunlad ang likas na yaman habang yumayabong ang kabuhayan. Kaya halika na at makiisa sa pamamaraang organiko. Hindi ka lang kumikita, nakakatulong ka pa sa kalikasan. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon Organic Agriculture Program. Organic na ba ang iyong pananim o nagbabala ka pa lang? Huwag nang magdalawang isip pa. Alam mo bang sa organikong pagtatanim, maiiwasan ang masamang epekto ng kemikal sa kalusugan at kalikasan? Talaga ba? Oo! Talagang talaga! Kung clueless ka pa rin kung ano ang organikong pagtatanim, tandaang sa pamaraang ito ay mas gaganda ang kalidad ng lupa, tubig at hangin na siyang kailangan natin. Hindi lang yan, sa organikong pagtatanim ay magiging masagana pa ang iyong ani at maging ang iyong kita. Hindi lang tayo healthy living at good for nature pa, may karagdagang kita ka pa. Give and take, di ba? Kaya halina't mag-organic tayo tungo sa ligtas at mayabong na pamumuhay. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon Organic Agriculture Program. Uy pre, ang dami mo ng alaga ngayon at ang gaganda pa. Parang kailan lang sabay-sabay tayong namili ng mga baboy doon sa poblasyon. Gusto mo bang malaman ng sikreto ko? Madali lang yan pre. Natutunan ko kasi sa Department of Agriculture Region 4A yung tungkol sa artificial insemination o yung dilikas na pagpapalahi. Oh, ano yun pare? Share mo naman sa akin oh. Ito yung pagpapalahi na hindi na nangangailangan ng physical contact.
Sa halip, inililipat ang similya ng barako gamit ang catheter sa dumalagang hayop o naglalanding inahin tulad ng baboy, kalabaw, baka at iba pang kauri ng mga ito. Aba, pwede pala yon. Ano naman ang kalalabasan ng alaga niyan? Artificial din? Base sa obserbasyon ko at ayon na rin sa mga eksperto ay walang pagkakaiba ang resulta o offspring na dumadaan sa AI kung ikukumpara ito sa natural na paraan ng pagpapalahi. Ligtas na mas makakatipid ka pa sa gastusin dahil konting barako na lang ang kailangan. Salamat sa tips mo, pre. Sige, uuwi na ako at magpaparami pa kami ng lahi ni Mrs. Este ng mga alaga pala namin. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon Livestock Program. Talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Hatid ng kagawaran ng pagsasaka sa rehiyon ng Calabarzon. Balita, Kwentuhan, palitan ng kaalaman, impormasyon at inspirasyon. Sama-sama nating tunghayan sa talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Mga kwento ng pag-asa at tagumpay. Siguradong kapupulutan ng aral at ng inspirasyon. Ating tunghayan sa Agri-Story. Minsang nakasilay sa lupang taniman ng iba, umusisa ng mga sistema, at tinuklas sa sarili ang bisa ng organikong pagsasaka. Dito nagsimula ang paglago ng interes ni Ginang Suzette Sales sa pagtatayo ng sariling organic farm at pagiging leader sa binuong samahan. Hello po, ako po si Suzette Sales. Ako po ang Farm School Director at owner ng Sweet Nature Farms. Ako din po ang tumatayong presidente ng SOIL. Ang SOIL po ay Samahan ng Organikong Industriya ng Laguna. So naisipan ko po kasi ito ang lugar namin dito sa Sweet Nature Farms. Meron po kaming available na lugar pero hindi na po siya nagagamit. Sayang naman, palinis lang ng palinis. Ano kaya kung ako ay magtanim? Doon po ako nag-umpisa. Meron po isang maliit na farm na pagpasok ko para sa akin, napakaganda at napakalinis at ang bango-bango. Yung po pala ay naghanay ang kanilang herbs. Hindi ako naniniwala noon na ang vermicast ay effective. Hindi ako naniniwala noon na ang lechugas ay mapapatubo ko dito sa lugar na mainit. Akala ko sa Baguio at sa Tagaytay lang. Pero dahil ako mismo, sinubukan ko siya sa sarili ko. So nakita ko, ay, kaya pala. So doon na po nag-umpisa ang lahat. Sa paunang hakbang ni Ginang Suzette ay malaki ang naging tulong sa kanya, kasama ang iba pang organikong magsasaka, nang makilala ang kagawaran ng pagsasaka sa Calabarzon, partikular ang mga bumubuo ng Organic Agriculture Program. Sila ay tuluyang natipon at natuto tungo sa pag-unlad. Ang organic program ng Department of Agriculture ay malaki din ang naging parte sa aking journey kasi nag-guide ako ng mga nandoon sa ahensya. From the time I started ng 2015 at nag-enroll ako sa UPOU ng Organic Agriculture, maliwanag naman na sa akin na merong tinatawag na certification. So noon pa lang gusto ko na kaagad na makapag-apply ng certification, organic certification. Maraming kaming training tungkol sa certification, tungkol sa internal standards, at marami ding kaming napuntahan na mga pagsasanay na nagdidirect sa amin sa organic certification. So isa dito ay ang pagbubuo ng grupo. Itong grupo na ito ay Participatory Guarantee System. Bago pa man maipakilala ang Participatory Guarantee System, ay nabuo na ang samahan ni Ginang Suzette. Kaya naging madali na sa kanila ang paghahanda sa pagpapasertipika. Fortunately, kami ay meron na talagang nabuong grupo dito sa Laguna. Bago pa mag-decide na kami ay sasali sa PGS instead na third-party certification. Bali, ito po ay ang SOIL. Samahan ng Organikong Industriya ng Laguna ay binubuo nga po ng mga magsasaka na nag-organic farming dito sa buong Laguna. Came itong PGS
ang participatory guarantee system. So, nung time na lumabas na yung batas, ang sabi sa amin, inimbitahan na kami na, pwede nang mag-apply. Tapos, binigay na sa amin ng requirements. So, happy na naman kami kasi ang galing, ready na ang soil kasi meron na kaming mga dokumento na kailangan para sa pag-a-apply para maging PGS. Pagtingin sa panig na magandang dulot ng sitwasyon, ang nangibabaw sa samahan ni Ginang Suset. Kaya naman, mas lalo lamang nagpalakas sa kanila ang pagsubok na napagtagumpayan at nagdala ng isang natatanging parangal. Mas nakita namin yung benefits rather than yung challenges. Eto na po kami. We are the first certified organic farms in Laguna, in Calabarzon, at pang-apat po kami na organic certifying body sa buong Pilipinas. Nang mahirang na pinakaunang participatory certifying body sa buong Calabarzon, ay dama ni Ginang Suset ang kasiyahan sa katuparan ng mga bagay na minsan lamang nilang pinangarap sa pagsasaka. Sunod-sunod na rin ang pagbukas ng maraming oportunidad at paglago ng kumpiyansa sa sarili ng mga individual na nabibilang. Nandun po yung tiwala. And then syempre, dahil tayo po ay meron ng mga certified product, mas mabilis po ang merkado. Sila po mismo ang tumatawag. Marami po ang opportunities. Marami pong pinto, bintana, at lahat na ay nabuksan para po sa mga farmers, organic farmers ng soy. Maraming salamat po sa lahat po naging kabahagi at kasama namin dito sa journey ng soil. Kami po ay very grateful sa ating mga government agencies, from our LGU, sa mayor, sa MAU, sa aming pong mga provincial office, regional field office, ang Region 4A, sa organic program at sa lahat po ng sumuporta sa amin at tumulong, lalong-lalo na sila Ma'am Eda, sila Tita Marge, sila Ate Girly, sila Sir Arn, si Sir June, si Sir Du, si Ma'am Crisel at lahat pa po na nasa kagawaran ng Department of Agriculture. Ito pong blessing na ito ay aming isinasa puso at talaga namang gusto po namin ibahagi sa lahat para po ito sa buong magsasaka na ang pagsasaka ay galing sa puso. Ito po ang organic farmers. Ang sustansya ay kailangan ng palay sa paglaki. Ngunit paano makakamit pinakamataas na ali kung presyo ng patabay mataas sa merkado? Problema sa abono? Abonong Swak Combo ang sagot sa problema mo. Gagabayan namin kayo sa uri, dami at panahon ng pataba na ilalagay nyo. Gaganda na ang ani nyo, maaari pang makatipid ng hanggang 4,000 piso. Subukan ang abonong swak. Swak sa budget, swak sa palay. Para sa karagdagang informasyon, mag-text o tumawag sa Fairwise Tech Center 0917-111-7423. Let's be responsible. Makiisa. Let's all be responsible. Paano? Simple lang. Sundin lang ang aba kada nito. Adlay, mais, saba at iba pa ay ihalo sa kanin. Mas masarap na, masustansya pa. Brown rice ay kainin. Mas mabuti para sa bayan. Mas mabuti para sa iyong kalusugan. Kanin ay huwag sayangin. Bawat butil ay pahalagahan. Makakatipid ka na. Makakatulong ka pa sa bayan. Dapat bigas ng Pilipinas ang bilhin. Makakatulong ka na sa magsasaka. Bigas mo ay mas ligtas pa. Kaya naman, let's be responsible. November is Rice Awareness Month. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture at ng himpilang ito. Fake news na papayat kapag di kumain ng kanin. Kung diet in a healthy way, subukan ang brown rice. Ang brown rice ay mayaman sa fiber kaya recommended sa mga nagda-diet. Ito rin ay proteksyon laban sa sakit sa puso, cancer at diabetes dahil ito ay mayaman sa protina, vitamins, minerals at antioxidants. Be responsibly healthy.
November is Rice Awareness Month. Para sa karagdagang impormasyon, i-like o i-follow ang Be Rice-Sponsible Facebook page. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture at ng himpilang ito. Ay nako pare, ang tagal na nitong mga pananim ko. Sa tingin mo, paano ko ba malalaman kung mas magiging matagumpay ang pagtatanim nitong mga sertipikadong binhi? Madali lang yan pre. Nalaman ko sa Department of Agriculture Region 4A na dapat palang ikalat at takpan ng 100 pirasong butil sa basang paper towel. Ganun ba pre? Tapos iro-rolyo yung paper towel at iimbak sa lilim sa loob? Ganun nga pre. Siguraduhin mo lang na basa ang towel o basahan sa loob ng 7 hanggang 10 araw. Tapos, dapat gumawa ka ng 4 na pangkat na may tig 100 butil ng binhi. Siguro naman pagkatapos ng 7 hanggang 10 araw, mabibilang mo na kung ilan ang mga sumibol na normal na punlano. Tiyak makikita mo kung may mayabong na ugat o supang doon. Correct ka dyan pre. Pag hindi bababa sa 85% ang bilang ng mga sumibol sa bawat pangkat, ibig sabihin nito, maganda ang kalidad at kakayahang sumibol ng mga binhi mo. Yun, salamat pre! Malaking tulong to para mas maalagaan ko ng ayos ang mga binhi ko, gaya ng pag-aalaga ko sa misis ko. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon Rice Program. Talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Hatid ng kagawaran ng pagsasaka sa rehiyon ng Calabarzon. Balita, kwentuhan, palitan ng kaalaman, impormasyon at inspirasyon. Sama-sama nating tunghayan sa talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Bawat tanong, tutugunan sa util ng impormasyon. What's up mga ka-agri? Alam niyo ba na ang buwan ng Nobyembre ay ang National Rice Awareness Month o NRAM? Ang NRAM ay ginaganap tuwing Nobyembre sa ilalim ng proklamasyon bilang 524 Series of 2014. Ito ay upang itaas ang kamalayan ng publiko sa importansya ng palay at ng bigas, tugunan ng malnutrisyon at kahirapan, at makamit ang rice self-sufficiency sa bansa. Tandaan ang bagong abakada nating mga rice lovers. Adlay, maisa ba ang ihalo sa kanin? Ba, brown rice ay kainin. Kanin ay huwag sayangin. Dapat bigas ng Pilipinas ang binhi. Bilang bahagi ng selebrasyon, magdadaos ng iba't ibang aktibidad ang DA4, katuwang ang Rice Banner Program. Isa na rito ang Information Caravan for You upang imulat ang mga kabataan ang kahalagahan ng bigas sa ating kultura. Ako din may abakada, ang babaeng kaibig-ibig, Dani. Para sa karagdagang impormasyon ukol sa NRAM, magmensahe sa aming official Facebook page, Department of Agriculture RFO 4A. Muli, ako si Agri Dani para sa butil ng impormasyon. Maraming salamat sa bago na namang impormasyon. Aming Agri-Daldal, Agri Dani. At syempre Kuya Bogs, alam natin, patapos na ang Season 7 ng Talakayang Pangsakaan ng Calabarzon. Nawa po, ang bumubuo sa edisyon na ito ay marami kayo natutunan at naging makabuluhan ang sandali po nating pinagsamahan. At syempre, abangan po sa uling pagkakataon ang last episode sa next Wednesday sa ganap na 9 to 10 a.m. Yan, syempre Kuya JB, walang sawa tayo mapapakinggan sa ating mga partner radio stations. Radyo nating Laguna 106.3 FM, 102.5 FM Bondok Peninsula, 106.3 FM, 105.3 FM Infanta at Kiss FM 95.1. Yan Kuya Bogs, sabi mo nga kung gusto mong balikan o abangan pa ang last episode natin na tumutok lang sa ating Facebook page at YouTube channel Department of Agriculture RFO4A at ang pinakabago nating platform ang Spotify sa name din na Department of Agriculture RFO4A. Yan Kuya Bogs. Yan, syempre Kuya JB, mamimiss ko itong mga ginagawa natin ito. Muli ako po yung likod, Bogs and Chavez, at nag-iiwan ng isang sabihan. Kuya Bogs. Dahil organic, sabi nga, if you don't want to get sick, tumangkilik ng organic. At syempre ako naman po si James Serino at sa ngalan po ng ating Regional Executive Director Milo de los Reyes at sa bumubuo po ng Regional Agriculture and Fisheries Information Section. Kami po ay kausapos nagpapasalamat sa inyo pong pagsubaybay. Kaya naman, lagi tumutok sa Talakayang Pangsakaan ng Calabarzon. Dagdag na kaalamang kapakipakinabang ating aabangan. Sa susunod na edisyon ng Talakayang Pangsakahan ng Calabarzon. Tumutok na muli sa ganito pa ring araw at oras.
Sumainyo ang programang Talakayang Pangsakahan ng Calabarzon. Ako po ang inyong lingkod, Milo de los Reyes, na nag-aanyayang laging sumubaybay sa ating programa at sama-sama at tulong-tulong nating kamtin ang mas masaganang agrikultura at maunlad na ekonomiya. Maraming salamat po at hanggang sa muli. Magsasaka at